Start na tayo. Good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Tuesday, April 15, 2025. At muli sa ating pagpapatuloy ng ating daily devotion, tayo po ay tutungo sa talata ng Matthew 21 verse 13. At pag-usapan po natin ito at pamagatan po natin itong when commerce corrupts worship. Ngayon po sa ating pagbabasa ng talatang ito at ating panigulang pananalangin, tayo po isasamahan ng aking partner. God's morning po sa ating lahat. Sabi nga po sa Mateo 21:13. Sinabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli niyo ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng kalinawan ng pag-iisip, knowledge at wisdom upang maintindihan namin, maunawaan namin ng lubusan ng iyong mga mensahe na aming babaunin sa aming pakikiharap ngayong maghapon na ito, Panginoon, sa aming kanya-kanya mga trabaho. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga may sakit, Panginoon. Kiniklaim na po namin ang kagalingan para sa kanila, Panginoon. Sa mga nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, maraming salamat po sa complete healing na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin na ating Panginoon Diyos. Ayusin ko lang. Yeah. Medyo parang nakataas yan. Okay. Sabi nga po doon, yung talata, na sinasabi doon, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Dito po sa ating talakayan ngayon o sa ating talata ngayon ay nagpapakita ng katotohanan tungkol sa pananampalataya at kung paano ito nakakaapekto o maaring maapektuhan ang ating mga pang-araw-araw na gawain, lalo na ang pakikitungo natin para sa ating negosyo. At dito po sa talatang ito ay nagsasabi na kapag ang ating pagsamba sa Diyos ay naging isang paraan ng, sabihin natin, pagkakamal ng pera, nawawala ang tunay na espiritualidad ng ating pananampalataya. Ang tahanan ng Diyos ay ang lungga, sabi nga, ng panalanginan at hindi ang lungga ng magnanakaw. At doon sa talatang ating binasa na sinabi ng ating Panginoon na ang aking tahanan ay tumutukoy sa templo sa Jerusalem. Ito po ay kahapon na patungkulan natin kung anong meaning ng Jerusalem, na nagpapatungkol na ito ay ang kapayapaan o shalom, ang sagradong lugar na kung saan dapat sambahin ang ating Panginoon Diyos. Ngunit sa panahon ng ating Panginoong Yesus, ang templo ay naging isang lugar ng negosyo. At sabi nga, ginagamit ito ng mga leader ng relihiyon para sa kanilang sariling pakinabang at hindi na para sa tunay na pagsamba. At ito'y may tuturing natin na pagkainggit sa Diyos. Sabi nga dito, ang paggamit ng templo bilang isang lugar ng negosyo ay nagpapakita ng pagkainggit sa Diyos. Ang mga tao ay nagbibigay ng maraming halaga para kaysa sa pagsamba sa Diyos. Kaya nga may mga sambahan ngayon o mga denominasyon na ang sentro ay negosyo. At sabi nga, hindi masama ang negosyo
kung hindi nako-compromise ang bahaging ito. At sabi nga, dito sa pagkakataong ito, nakalimutan na nila ang pagiging ano ang layunin ng templo, na dapat ay ang pagpapuri at pagbibigay ng pagpapuri sa ating Panginoon Diyos. Ang pagkainggit o idolatry sa Diyos ay nangyayari kapag inuuna natin ang material na pakinabang o personal na interes kaysa sa pagsamba at pagsunod sa kanyang kalooban. Dito po sa ating konteksto ngayon, sa Matthew 21 verse 13, ang templo ay dapat bahay dalanginan. Ito po ay ginawang lungga ng mga magnanakaw dahil ang prioridad ng mga tao ang pagbibenta ng hayop para sa handog at pagpapalit ng pera o yung komersyo kaysa sa espiritual na layunin ng templo. Bakit pagkainggit? Sabi nga po doon, una, ito po yung pagpapalit ng sacred purpose sa secular gain. No? Ang templo ay dapat maging bahay ng panalanginan, pag-aayuno, pananampalataya, pag-aaral, kaluwalhatian at kaayusan na naging, sabi nga, at natila na parang naging palengke. Nilabag ng mga tao ang sacredness ng lugar. Parehong ginawa ng ating Panginoong Hesus ang paglilinis para ipakita na ang Diyos ay hindi pwedeng elentulad sa isang pera o negosyo. Ikalawa, pag-exploit sa pananampalataya para sa pagkita. Minsan, nandun tayo. Ang paggamit ng reliyosong simbolo o institusyon para kumita ay isang uri ng pag-abuso sa tiwala ng mga mananampalataya. Sinasabi dun sa Revelations 18 verse 23. Revelations 18 verse 23. Pahayag. 23. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya, hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang pangangalakal at ninaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Yan. It's a sorcery. No? Na parang ito yung manipulation. Inaakala natin, nandun pa tayo sa tamang landas. Ngunit, nandun na pala tayo sa scheme ng kaaway. Yan yung mammon, spirit of mammon. Na sabi nga na ang mga mangangalakal na nagpapanggap bilang reliyoso at dinadaya ng mga panggagaway. Ito na yon, yung mga manipulation na nagagawa. Sabi nga, hindi masama ang magnegosyo, hindi masama. Subalit kung ginamit natin ang bahagi na kung saan mismo yung simbahan ay nininegosyo na natin o yung ating dalanginan ay mismong nininegosyo na natin, diyan po tayo sinasabi ng Panginoon. At dyan din natin nakita na nagalit ang Panginoon Diyos. Katlo, pagkawala ng focus natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag ang lugar ng pagsamba ay naging sentro ng transaksyon, ang atensyon ng mga tao ay napupunta sa ano ang mabibili o mabebenta, imbes na ano ang kalooban ng Diyos. Sa nakatuon tayo, ay bili natin to, holy to, banal to. Dadaling ko to sa bahay natin. Dadaling ko ito, iingatan ko ito, dahil ito ay banal. No? Naging sentro na ng kalakalan ang ating simbahan. Ito ang eksaktong sitwasyon kung paano sinaway ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, ang pera ay naging idol at ang Diyos ay naging secondary. Kapag ang Diyos ay naging secondary sa ating buhay, ito na po yung idolatry. Paano natin ito maiiwasan, mga kapatid? Una, balik po tayo sa tunay na layunin ng pagsamba. At dito sa ating talata ay nagpapatungkol sa atin na ang templo ay para sa komunikasyon sa Diyos, hindi sa komersyo o commerce. Dapat din nating
sabi nga, dapat ding maging ganito ang attitude natin sa church offerings, ministries, o kahit sa personal na buhay. Huwag gawin nating negosyo ang reliyon. Dapat magkaroon din po tayo ng integridad sa ating paglilingkod. Ang sabi nga sa atin ng 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Amen. For the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera. Ang nagpapasama dito ay ang pagmamahal sa pera. Dapat maging transparent ang anumang gawain sa simbahan at iwasan ang anumang hidden agenda para sa kita. Halimbawa, sa modernong panahon ngayon, kung ang isang pastor ay nagbebenta ng holy water o anointed oil sa mataas na presyo, o kung ang isang church ay nagpapabayad para sa special prayers, ito ay modernong anyo ng paggamit ng templo bilang negosyo. Parehong prinsipyo ang nalalabag. Ang Diyos ay libre at accessible sa lahat, hindi lang sa may pera. Kaya ngayon, ang dami ang mga taong hindi na makapagpakasal dahil sa luho ng buhay. Kaya nauuna na ngayon ang, sabi nga ay, mga bagay na kung saan nailalayo natin ang Diyos sa mga tao kaysa mailapit natin ang Diyos sa tao. Ang pagkainggit sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pagsamba sa ibang Diyos. Pwede rin itong maging pagsamba sa pera, kapangyarihan, o kahit sa sariling ambisyon sa loob mismo ng simbahan. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa mga ritual na seremonya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng ating buhay sa Diyos at pagiging handa na sumunod sa Kanyang kalooban. Hindi ito sa pagkamal ng pera, kundi sa pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Ano nga ba ang mga prinsipyo ng talatang ito? Una, ang Diyos ay dapat na nasa sentro ng ating buhay. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat maging isang paraan upang kumita ng pera o makuha ang mga bagay na gusto natin. Sabi nga dito sa Matthew 6:33, no? Ano po yung sinasabi doon? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Very popular. Malimit na nating naririnig. Madalas nating nakikita, no, sa mga billboards, mga nakasabit minsan nasa likuran ng jeep o kaya ng mga nasa tricycle. Nakikita po natin sa kalsada itong verse na ito. At dito, makikita po natin sa Matthew 6:33, dito hinimay ng ating Panginoong Hesus ang prioridad ng buhay. Ang sabi doon, ang kaharian ng Diyos ang dapat na maging pangunahing hangarin. Kapag inuna natin ang ating Panginoon Diyos, ipapakita na, ito po ipinapakita nating ang kanyang kalooban ang kanyang presensya ay ang ating sentro. Hindi ibig sabihin huwag magtrabaho o magplano, pero ang Diyos mismo ang magbibigay ng tamang direksyon at biyaya para sa mga pangangailangan. Ang buhay na nakasentro sa Diyos ay nakatuon sa espiritualidad na realidad. Hindi lang sa makamundong problema o ambisyon. Sabi nga sa atin ng Colossians 3 verse 1 and 2. 1. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtutuunan ninyo ng isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay na panlangit ay isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Kaya nga po tayo na born again. Dahil binabago niya na tayo. Ibig sabihin, ang ating pananaw na ngayon ay nakatuon sa langit. Ano nga ba
ang ninanais ng Diyos? Ano ang gusto ng Panginoon Diyos na mabago sa aking isip, pananalita at buhay? Kapag ang puso't isip natin ay nakakapit sa langit, halimbawa, pag-ibig, kapayapaan, kabutihan, mga kapatid, ito po yung nagiging natural na pagbabago. Ang nagiging natural sa atin ito na mabago tayo sa ating mga desisyon at sa ating mga gawi. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan na hindi umaasa sa ating sariling karunungan. Proverbs 3, verse 5 and 6. 5. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Sabi nga po, ang talatang ito ay lagi na nating nababanggit, no? At lagi na nating nababasa. At ilan sa mga halimbawa na ito, kahit malabo ang kinabukasan, mas pipiliing sumunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Tulad ng pagpapatawad o pagtulong sa kapwa. Kaysa sa mga bagay na practical na solusyon ng mundong ito. Hindi sapat ang pagsamba lamang tuwing linggo, mga kapatid. Sabi nga sa atin ng Deuteronomy 6 verse 5. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sabi doon, yun ang tunay na pagsamba. Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat maging sentro ng ating araw-araw na buhay. Sa pagtrato sa pamilya, paggawa sa trabaho, at pagdedesisyon. Ito'y holistic na pagsunod, mga kapatid. Dahil ito'y lahat ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Lahat ng bagay na meron tayo. Lahat na kung ano ang ating kinatatayuan. Yan ay galing sa ating Panginoon. Ang paglalagay ng Diyos sa sentro ay parang pag-aalay ng kontrol sa ating Panginoon Diyos. Hinahayaan natin, kontrolin niya tayo. Halimbawa, sa halip na magalit kapag may problema, nanalangin muna tayo at maghintay sa kanyang timing. Sabi nga sa Psalm 37 verse 5, 37. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Amen. So, hindi madali, pero mas mapayapa ang buhay kapag siya ang nagdedirekta sa atin. Kaya nga kuminsan namamangha na lamang tayo. Kaya tayo namamangha kasi hindi natin akalain na yung pagsunod natin ay magbubunga ng mga bagay na hinigitan pa ang ating inaasahan. Ang pagsamba ay hindi lamang sa simbahan. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 1, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Sabi nga, yung ating buhay, ang gamitin nating pagsamba. Hindi yung sambahan o yung building. Ang bawat pagkilos, pagtatrabaho, pag-aaral, paglalaro ay dapat gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin sa 1 Corinthians 10 verse 31. 1 Corinthians 10 verse 31. 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito sa lahat. Ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Amen. No? Kahit ang simpleng pagtulong sa kapwa ay paraan ng pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Maliit man yan o malaki. Kahit simple, yan ay pagkilala at pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, natural na may iwasan ang idolatry. Hindi pera, relasyon, o
o tagumpay ang magiging prioridad natin. Sabi nga sa atin ng Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Amen. Yan po magiging prioridad natin. Kahit maging dito sa social media, ang motive ay hindi paghanga ng tao, kundi pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Ang ating pagsamba ay dapat na malinis o maging tunay na bukal sa ating puso. Hindi isang paraan upang magpakita ng mabuti sa iba upang makuha ang kanilang atensyon o approval. Ang mga ritual at panlabas na pagpapakita ay walang halaga kung ang puso ay hindi tunay na nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Matthew 15 verse 8-9. Ang paggalang sa aking ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. 9. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Amen. No, sabi nga, ang pagsunod sa mga tradisyon ng tao ay hindi kapalit ng tunay na debosyon. Kaya nga doon, pinakita natin Panginoon Jesucristo. Nalalaman ng Panginoon ang puso natin. Kaya kung tayo ay pupunta sa dalanginan, Lord, search my heart, O God. Suriin mo ang aking puso. Gawin mo bago ang aking puso. Sabi ni Haring David. At katulad ng paglalarawan ng ating Panginoong Hesus, ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos ay isang pagsamba na nagmumula sa Espiritu sa panloob na pagkilala at pagtanggap natin sa ating Panginoon Diyos, sa katotohanan, sa pagsunod sa Kanyang salita at kalooban. Sabi nga sa atin sa John 4 verse 23-24. John 4, 23 and 24. 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Sabi nga, yung pagsamba sa Espiritu ng katotohanan. Hindi ito isang ritualistikong gawaing panlabas. No? O parang isang ritual. Luluhod, tatayo, uupo, uuwi. No? Hindi yung gano'n. Kundi ang sincerity ng puso. Ang pangangailangan natin sa ating Panginoon Diyos. Ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay naglilingkod sa Kanya nang may katapatan, anuman ang isipin ng iba. Kahapon, napatungkulan po namin yung 2 Corinthians chapter 11. Dito, napatungkulan namin kung paano ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagkakatawan. Kahit na marami ang tumutuligsa. Sabi nga, ang pagtuligsa na tumutuligsa sa kanya, kalimitan ay kapwa niya mananampalataya. Nanalason ng mga bulaang propeta. Nanalason ng mga false teacher. Sabi nga sa atin din ng 2 Corinthians 5 verse 12. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa ganon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Amen. Sabi nga, ito ay nagpapatungkol doon sa mga false apostle o yung mga nagpapanggap sa loob ng simbahan. Ang pagsamba ay isang pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos, hindi isang pagtatangka na makuha ang pagsang-ayon ng ibang tao. Sabi nga, ito yung pagkakagrupo-grupo. No? Kaya nga po sa amin, sa church namin, sa Purpose Field Life, bawal ang chismis. Hindi po namin hinahayaan yan. Hindi panalanginan.
Dahil napakahalaga po ng pagtuon sa tunay na pagsamba. Hindi po namin sinasabing tunay ang aming pagsamba. Ito po isang biyaya lamang ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos ay nararapat sa lahat ng ating pag-aalay. Ang ating panahon, talento at mga kayamanan ay dapat italaga sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa atin ng Deuteronomy 6 verse 5, Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat na kumpleto at walang kondisyon. Sabi nga, ibigin mo ang Diyos sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ay nangangahulugan na ang ating pag-aalay sa Kanya ay dapat na mula sa ating buong pagkatao. Kasama na ang ating mga panahon. Sabi na rin natin, talento at mga kayamanan. Kaya nga po malimit na ibabahagi yung Malakay 3:10. Ano ho? Ang pag-aalay ng ating mga kayamanan sa Diyos. Sabi nga, ito ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang paraan upang maranasan ang kanyang mga pagpapala. Tungayan po natin yon, yung Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong 10 bahagi na sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi nga, dito sa puntong ito, malimit na nasasabi natin kumisan, magbigay ka ng ganito, papalitan niya ng Diyos na malaki. In biblical principle, totoo. Pero minsan, na nagiging attention natin, ang focus na natin, ay doon sa pananalapi. Ay, pag binigay ko to kay Lord, tutubo ito, na mas higit pa sa bangko. So, saan tayo nakatuon? Doon sa pera, instead na sa Panginoon. Ang sinasabi rito sa atin ng Panginoon, dito sa Malakay 3:10, ay ang pagbibigay natin ng taos-puso. Ang pagbibigay natin ng tunay na pagsamba. Nagamitin natin ang ating mga bagay na ginagawa, maging oras man yan, kayamanan natin, o ang ating panahon sa pag-aalay natin ay taos-puso. Walang pagmamalaki. Walang panunumbat. Walang pagkakumpara. Dahil ang pagbibigay ay hindi isang pagkawala, kundi isang pagkakataon upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating mga kayamanan ay hindi dapat maging Panginoon sa ating buhay. Sabi nga sa atin ng Matthew 6 verse 24, Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Ang Diyos lamang ang nararapat na maging sentro ng ating debosyon. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Maging ito man ay ang ating panahon, talento, o kayamanan. Ito ay mga regalo mula sa Kanya. Sabi nga sa atin ng Psalm 121 verse 2. Ang hangad kong tulong kay Yahweh ay magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen. Ang pag-aalay ng lahat ng ito sa Kanya ay isang pagmamahayag ng ating pasasalamat at pagkilala sa Kanyang kabutihan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa ating devotion ngayon, sa ating God's Morning, sa ating talata ngayon mula dito sa Matthew 21 verse 13. Ito po ay nagpapahayag po sa atin o nagbibigay ng isang mahalagang aral. Dapat po nating tanungin ang ating mga sarili.
o ang ating pagsamba sa Diyos ay tunay o isang paraan lamang upang makuha ang mga bagay na gusto natin. Kalimitan, pag nakuha na natin yung mga gusto natin, bigla na tayo nanlalamig sa Panginoon, nawawala na. At sa idolatry. Dapat nating tiyakin na ang ating pagsamba ay dalisay at malinis mula sa makamundong hangarin. Kapatid, sa ating pagtatapos nito ng ating talakayan na ito sa When Commerce Corrupts Worship ay isang paalala na ang tunay na pagsamba ay hindi maaaring mapaghiwalay sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ay dapat na umusbong sa bawat aspeto ng ating buhay. At ang ating mga aksyon ay dapat sumasalamin sa ating debosyon sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayong umagang ito, nais kong hingan ng huling pahayag ang ating partner. God's morning po muli sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng kanyang mabuting salita na babaunin natin. Marami po tayong natutunan sa ating devotion na ito. Sabi nga po, ituon natin ng buong puso sa ating Panginoon ang ating mga ginagawa, ang ating buhay, sapagkat ang Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin po ang nagbigay ng kung ano man meron sa atin. Kapag po kasi inuna natin ng Panginoon, yung mga dati nating gawi, hindi natin namamalayan na nawawala na sa atin. Ang pumapalit na ay kung ano yung ikabubuti, kung ano yung ikabubuti natin sa ating Panginoon. Hindi po natin nakikita ang ating sarili na tayo unti-unti nagbabago. Ang nakakakita po nito ay yung mga nasa paligid natin. Kaya po, yung mga nasa paligid natin, nagtataka sila or nagtatanong sila bakit ganyan na ang buhay mo ngayon, hindi ka naman dating ganyan. Kasi nga po, ang inuuna natin ay yung Panginoon. Ang mga nasa paligid natin ay nabe-bless din sa buhay natin or sabi nga po sa mga napag-aralan natin before na tayo ang walking Bible. Pero kailangan po natin unahin ang ating Panginoon sapagkat ang nasa Panginoon po talaga ang tunay na kaligayahan, hindi sa salapi or hindi man sa kung anumang karangyaan na nakikita natin sa buhay. Kung yung mga pangangailangan natin ay yung kalusugan natin ay hindi maganda, ang Panginoon din po ang mag-aayos. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya unahin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at itong mga gawain na ito. I-share po natin sa iba nang sa ganon. Hindi lang po tayo ang mabago, kundi yung mga nasa paligid natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat at napakainit ng panahon. Amen. Tama, magbaon ng maraming water. Liquids po tayo, mga kapatid. At dahil dyan, ay nais ko naman po i-acknowledge ang ating mga part online. At ito po ay parang attendance, parang roll call, Pero maganda rin kasi na makita natin. Iba may mga comment, At syempre kasama rin natin kaunahan, si Pastora Fe, Yan, kasama na natin ngayong umaga ito. At sinundan ito ng aming foreman, si Gilbert Bautista. Kasama natin. Good morning. Yan, pagbati, At kasama rin natin ating kapatid from US, si Sister Abigail daw. Good morning, kapatid. At siyempre, ang aking dating colleagues at kapatid na rin ngayon. Kasama rin natin from Philippine Harbor. Kasama ko po dati sa Phil Harbor, Si Ma'am Mary Rose de Guzman, kasama natin. Yan. At si Naiwini Patual sa Villa Escudero. Yan, kasama rin po natin. God's morning sa ating lahat. At syempre, ang ating kapatid, si Brother Rolly Malasmas Bombani, kasama rin natin. Pagpalang umaga sa iyo, kapatid. Good morning. Yan. At syempre, kasama rin natin si Kuya Chris, diyan sa Bulacan, Chao. Yan. At yan, sabi nga pagbati, God's morning sa ating lahat. Yes, good morning po. At si Ellie Grib. Ito ba si inanak natin? Ellie Grib. Si Apple. Parang si Apple po ito,
si A. Lily Green, no? Hindi ko lang alam kung nasaan po siyang bansa ngayon dahil alam ko ito ay si woman, no? Inaanak po namin ito ng aking may bahay sa mapagpalang umaga sa iyo from here. I don't know kung anong araw dyan yun sa iyong kinalalagyan. Patuloy na mag-ingat, aking inaanak. God bless sa inyong mag-asawa at buong family. Yan. At sabi nga, okay. God's morning. Yan. Pagbati rin ni Kuya Chris sa ating lahat ng God's morning. Ganun din si Nay Winnie, Pastora Fe. Yan, mga pagbati, ano. At pagbati rin ni Kuya Chris o pagtatag kay Brother Ian, no, sa aming gitarista. Yan, aming kapatid na yan. At sa buong pamilya niya, no, sa pagbati at pagpapala. Siyempre, kasama rin natin si Ate Carmeline Tanyo. Yan, mga regular natin kasama ito eh. At ang buong Tanyo family. At ang kanyang asawa, no, aking best friend na si Brother Arthur, no, na ngayon din ay nasa barko. Ano ho. Marami tayong kapatid na naglalayag, ano ho, at nakakasama rin po natin dito sa devotion na ito. At sabi nga, ay patuloy lang tayo magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At ito, pagbati rin ni Kuya Chris kay Mark Anthony Banalus, kay Jerome, kay Julius, kay Kuya Louie, yan. At pagbati rin kay Ate Joy Santos, yan, kay Ate Kakay, at pagbati ni Nay Winnie kay ating Patual family, Maripe, Lorena, ganun din tayo, kay Dindo Bautista, pagbati ni Kuya Chris, Geraldine Bautista, yan, Jericho Patual, Louie Patual, pagbati niya, at kay Ayana Bautista, yan, pagbati rin natin kay Ate Marta, yan, kasama rin natin from Bulacan, Chaong, ang may bahay ni Kuya Chris. Yan. God's morning din mga kapatid. Salamat. Pagbati rin natin kay Michelle De Los Santos, kay Abby, kay Mark at buong De Los Santos family at Andal family. Kay Malu. Yan, kay Sister Malu. Yan sa Canada. Yes, tama. At siyempre kasama rin natin ngayon aming bunsong kapatid, si Caroline Mercado. God's morning. Pagbati rin kay Kate Cruz, Patual, Iana Faith, yan, kay Abigail Megan, Dean Real, at kasama rin natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado, yan, God's morning everyone, salamat po sa karangalan, gift mo kay Aliyah, no, dalangin, yan, pasasalamat ni Nay Winnie, no, yan, Micaela dalangin, Aliyah, yan, Hector, yan, buong dalangin family, Rafael, at ito, prayer request kay Consuelo, sila, ay, hindi, pasasalamat po sa kagalingan pala ni Nanay Consuelo sila, tama ba, nanay ni Ate Alele, no, yan, at sister, yan, salamat na Winnie sa pagbati mo sa aking pamilya, yan, at pagbati rin natin kay Kuya Jimmy, no, tagal na rin natin hindi nakikita. At si Dandan, no, Ausa Maura, yan yung aking mga Bible study diyan sa Lumban, Laguna, no. Kumusta na kayo mga kapatid diyan sa Lumban? Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Yan. Pagbati rin natin, yan, nabati na natin to Ate Winnie kanina. Okay, isa pang pagbati natin kay Pastora Belma Suryo at Pastor Ed Rona, syempre. At kay ating Lo Benaluz, Jose Capus, Rosario Capus, Rainy Boy Capus o Capus family. Yan. At yan. At ganoon din sa buong Nunoso family, kay Kuya Tony, Ate Nela, kay Aloha, kay Tim, at kay Tiffany at Talavera family sa pagbati po natin sa buong pamilya. Ayan, purihin ang ating Panginoon Diyos. Kasama rin natin si Nay Edna Rosena. Yan, ng Liliw, Laguna. Yan, praise God. Okay, sabi nga dito sa comment ni Sister Caroline, always seeks the kingdom of God. God bless po sa lahat. Mga kapatid, ingat po tayong lahat, sabi ni Nay Winnie. At kasama rin natin si Kuya Eli Amparo, no, from Candelaria, Quezon. Yan. At patuloy na prayer request ni Ate Marta para kay Julius, no? Yan.
Sabi nga niya dito, patuloy na kagalingan ni Julius Artillaga. God bless, anak. Ayan, purihin natin Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aral na aming napakinggan, natutunan, at patuloy Panginoon na paghubog mo sa aming pananampalataya at pagbabago sa aming isipan, buhay, at sa aming mga pananalita. Tunay na Ikaw ang Diyos na sa aming Panginoon ang lumilikha ng mga gawa at gawi na dapat po naming sundan. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang nagiging mapa ng aming buhay, nagiging ilaw ng aming daanan. At sa yugtong ito, nais po namin kayong papurihan at idalangin Panginoon na ang aral na aming napakinggan, nabasa, natutunan ay pagkalooban mo Panginoon ng pagsunod ng aming isipan, puso at ng aming gawain, pananalita sa aming buhay. Patuloy na pinasasalamatan namin sa lahat ng ito ay patuloy Panginoon ng pasasalamat sa kagalingan ng may mga karamdaman at ang patuloy Panginoon na pasasalamat sa iyong pagpuprovide ng lahat ng pangangailangan na sa amin ay aming Panginoong matutunghayan. Sa aming bawat pagkilos, naniniwala po kami na Ikaw ang nagbibigay ng probisyon, lakas, patnubay at patuloy na pabor sa lahat ng aming ginagawa, sasabihin at patuloy Panginoon na aming tatahakin. Salamat Panginoon na sa landas na ito ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na nagbibigay at sumasama sa amin. Samahan mo po kami at Ikaw Panginoon ang magbigay sa amin ng kalakasan at magbigay sa amin ng landas na aming patutunguhan. Bigyan mo kami ng puso na sumusunod at isipan na patuloy Panginoon na nagiging patient to Lord upang makita namin ang iyong landas at patuloy kami Panginoon na ginagabayan ng patuloy ng iyong banal na Espiritu. Sa lahat ng ito, salamat Panginoon at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas sa Jesu Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is there. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we we are for Christ. Again, God's morning, everyone.